Natatandaan po ba ninyo noong mga panahon na hindi pa ganito kaganda ang simbahang ito? Sigurado po ako, lahat kayo nakaka-relate. At ngayon, napakalaki ng pagbabago. In a matter of 15 months. Isipin nyo, 15 months ipinagawa ito. Ganun na kabigla-bigla, At alam po ninyo, ako po ay may sariling version ng kwento kung paano po ito nangyaring ganito. Dahil ito po ay milagro. Milagro ng ating mahal na ina. Kaya huwag po kayo magtataka, nakaka-mesmerize ang simbahang ito pag tumitingin mula doon sa labas hanggang doon sa loob. Na kung titingnan mo naman, napakasimple lang naman ang nakalagay. Pero bakit meron siyang kakaibang pag-angkit? Bakit parang napaka-enchanting ng lugar na ito? Sapagkat ito po, ang pagpagawa nito ay dahil may kasamang milagro. Ano po yung milagrong yun? Milagro ng pagiging mapagbigay ng mga tao. Milagro ng pagmamahal ng mga tao. Milagro na galing sa Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Tatandaan ko po, sabi ko ito sa akin ni Father Norman, meron daw isang Inchik. Inchik ang apelyido na naginip daw na kinakailangan tulungan niya ang yung simbahan na pinapagawa sa karangalan ng mahal na ina ng laging saklolo na ipinapagawa sa ibabaw ng bundok. Yun ang sabi ng mahal na ina sa kanyang panaginip. Hindi naman niya naman lugar na ito. Nag-research daw siya sa internet at sa buong daigdig ay nag-iisa ito na ipinapagawa sa ibabaw ng bundok sa karangalan ng mahal na ina ng laging saklolo. Kaya bumuhos ang tulong, nagkaloob ng malaking halaga para sa pagpagawa nito. At hindi pa lamang po yun, marami pang iba. At alam po ninyo kung bakit marami ang tumulong ng mga panahong yun. Noong pong panahong hindi pinagagawa, noon po ay pandemya. At dahil pandemya, ang mga tao ay nasa kanya-kanyang tahanan, sumisimba online. At sa buong daigdig, isa ito sa yung live pass dito, nakagaya niyang setup na nakikita ninyong yan. Ito'y isa sa pinakamalakas at malinaw. Kaya maraming sumisimba. Noon, maraming sumisimba, umaabot yata ng 1 milyon ang viewers. Imagine po tas nakilala na ito. Ngayon, ang mga tao noon, dahil pandemya, natatakot na baka sila na ang kasunod na maaabo. Kasi hindi nila alam ang galing ng ginawa ng Diyos Pinatindi yung pandemic, ang mga tao ay nabuhay sa takot, sa pangamba, nalagay sa bingit ang kanilang sarili, sa bingit ng kamatayan. Alam po ninyo, ako nasa Pugawan, nung bago pala nagsisimula yung pandemya na yan, may nabalita na nakapasok ang virus. May na-COVID, isang pamilya. Ang sabi ng mga tao, sunugin na yung mga yan. Buhay pa, susunugin na. Isipin niyo po mga ugali ng mga tao noon. Dahil sa sobrang takot at pangamba. At ito matindi. Yung usapan dito, yung mga mayayaman. Ano ang nangyari? Yung mga mayayaman, nagkaroon ng depression. Yung iba nagkaroon ng anxiety. Hindi na makatulog. Bakit? Isipin mo nga naman, paano ka makakatulog noon? Lahat na ginawa mo. Nakag-ipon ka ng kayamanan para masecure ang iyong sarili. Para kung ikaw magkakasakit, may ospital. Pag ikaw ay nagutom, mayroong pera, may pagkain. Lahat na sinicure ang sarili. Dumating ang pandemya na kahit ang kanilang pera ay walang kapangyarihan sa mangyayari sa kanila. At inisip, anong gagawin namin sa perang ito na inipon namin? Anong mangyayari sa lahat ng ari-arian na meron kami? At nung maramdaman nila na sila ay nasa bingitan ng kamatayan, ang kanilang iniisip ay kung paano ililigtas ang kanilang kaluluwa. Hindi na yung kanilang sikmura.
Ang iniisip nila, ililigtas ang kanilang sarili. Ano ang gagawin namin? Paano kami tutulong sa mahihirap? Paano kami tutulong sa mga walang-wala? Ay, naanito kami sa loob ng bahay. Nag-announce si Papa Norman. Nag-announce. Kami po ay nagpapagawa ng simbahan. Kailangan po namin ng ganito. Kung ikaw ay nasa bingit ng kamatayan at alam mo, sooner or later, maya-maya, bukas makalawa, makikipagkita ka na sa Panginoon. Ang dami mong pera sa vault. Ang dami mong inipon sa ilalim ng iyong kama. Ang dami mong pera sa bangko. Ano ang gagawin mo? Magpapadala ng tulong. Kaya buhos ang tulong. Papunta rito, nakaipon halos ng nasa 26 million. Ang lahat nakikita nyo, improvements dito. 26 million. Imagine mo, in 15 months, nangyari ang lahat ng ito. Dahil bumuhos ang tulong. Bakit? Naalaala ng may mga mayayaman na ito palang aking nakuhang mga bagay na ito ay nakikita kong mahalaga nung unang panahon. Pero ngayong ako'y nasa bingit na ng kamatayan, may higit na mahalaga pala sa mga bagay na ito. Walang iba kundi ang Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Hindi ko po sinasabing hindi mahalaga ang pera, sapagkat ang pera, ang karuunan, ang kayamanan ay solusyon sa mga problema ng mga napakaraming tao. Pero lagi din po iisipin na ang pera, kayamanan ay minsan ay nagiging sanhiri ng problema, hindi lamang ng solusyon. Ano? At kung minsan yung mga problemang yon ay naglalayo sa atin sa Panginoon. Ano? Kaya naman, no, ang sabi ng Panginoon dun sa lalaking mayaman sa mabuting balita, siya napakayaman. Hindi lang po siya basta mayaman, ha? Napakayaman. Ang sabi ng Panginoon ay kulang ka ba? Bagamat sumusunod ka sa lahat ng utos ng Diyos, sa lahat ng batas, may kulang pa, ipagbili mo ang iyong kayamanan. Hindi may give up ng lalaking mayaman. Kaya malungkot siyang umalis. Sabi ng Panginoon, i-give up po. Bumalik ka. Sumunod ka sa akin at yung mga pinagbilhan niyan, ipamahagi mo sa mga dukha. Ganda ng purpose ng Panginoon, ha? Ipamahagi mo sa mga dukha. Kaya ibig sabihin ng Panginoon na ang lahat ng meron ka ay dapat ipinaglilingkod mo sa iyong kapwa. Hindi mo lamang sinasarili. Ang lahat ng biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon ay ipinagkaloob niya para mapaglingkuran ng kapwa at mapaglingkuran ng Diyos. Pero kung hindi mo nagagawa yan, kawawa ka. Hindi ka nakapag-iipon ng tunay na kayamanan na patay natin sa daigdig na ito. Amen? Pero, yung pala yung test of faith lamang. Kasi sabi ng Panginoon sa huling bahagi natin mabuting balita, sabi niya ay sa mga alagad, tandaan ninyo, ang sino man na mag-iwan ng bahay, mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasaandaang ibayo sa buhay na ito. Kahit pala iwanan mo ang lahat ng iyan sa ngalan ng Panginoon at ng simbahan, ibabalik pala sa iyo ng Panginoon yan. Siksik, liglig, at umaapaw pa. Ibabalik ng Panginoon. Ang tinitingnan lang ng Panginoon ay kung paano mo i-give up, kung paano ang paningin mo at ang iyong sarili ay hindi nakatuon lamang sa mga bagay na pansamantala. Dapat ang isip mo ay nakatuon sa mga bagay na talagang tatagal, walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Tinetest lang pala sila. Kaya pansinin mo po ninyo nga naman, sa maraming mga tao nagmawa nito. Napakayaman. Pero iniwanan lahat ng kanyang kayamanan. Sino bang best example natin dyan? Si San Francisco ng Assisi. Isipin mo, napakarangyaan ng buhay. Pero pinili yung buhay na walang-wala, natutulog ang unan ay bato. Nasa kuweba. Iniwanan ng kayamanan. Pinagtawanan ng lahat at nasisiraan na doon ang ulo. Pero magkamali ba? Hindi. At pagkatapos ng lahat ng iyon, marami siyang naging tagasunod. Namuhay sa karukhaan. Kahit si Santa Clara,
mayaman siya. At sabi ng Panginoon, ibabalik mga sa indang ibayo, mga bahay, kapatid, ina, anak, mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. Naisipin po naman ninyo kung gaano kayaman ngayon ang Franciscan communities. Napakaraming communities ng Franciscan sa buong daigdig. At hindi po sila mahirap. At sila ay hindi lang basta mayaman, napakayaman. Napakarami ng ari-arian, napakarami ng lupain. Imagine niyo yun. Kaya tama ang Panginoon. Mag-ready ka lang, iwanan mo lahat yan, sumunod ka sa akin, ako nang bahala sa iyo. At sa buhay ko bilang pare, ako mismo ang makapagpapatotoo. Imagine po ninyo, ako'y lalaki. Iniwanan ko ang aking karapatan na mag-asawa ng maganda. Isipin nyo ba yun, sa gandang lalaking are, ay hindi mag-aasawa. Ay, iniwanan ko yung karapatan na yun. Alang-alang sa mabuting balita sa Panginoon. Ang mga magulang, ang lahat ng meron ako, iniwanan alang-alang sa mabuting balita. Ano ang ibinigay sa akin at ibinalik ng Panginoon? Ako ba'y naghihirap sa buhay ko? Walang sino man makapagsasabi na ako'y mahirap. Hindi naman masasabi na ako'y mayaman. Pero, kapag halimbawa, wala akong matuluyan, magsasabi ako sa inyo, pwede po ba makituloy sa inyo? Mayroon bang hihindi? Pwede po ba makitulog? Mayroon bang hihindi? Mga pare, welcome sa kanya-kanyang tahanan. Pagkain, sabi lang ako sa inyo, wala akong pagkain sa kumpento. Diyos ko, kailan ba ako na wala ng pagkain dito? At hindi lang isang sako ang binibigay sa simbahan, sako-sako kuminsan. Iisa naman akong kakain, parang napakarami kong tiyan. Pero hindi ako nawawala. Tama ang Panginoon. Sabi dito, magkakaroon ka ng maraming bahay, mga kapatid. Ang tawag natin sa isa't isa, we are brothers and sisters in Christ. Ano pa? Mga anak, and you call me Father. At kayo'y aking mga anak sa parokyang ito. Ano pa? Mga lupa. Sa amin pong sa Inaralduna, kakaunti ang aming lupa doon na meron kami. Pero nung ako maging parish priest, ikta-iktari ang lupa ko. Hindi man sa akin, pero hindi ang pinagdamot sa akin ng Panginoon. At kung saan pa ako lumipat ng parokya, ang parokya ay may kanyang sariling lupa. Ikta-iktari, hindi lamang lupa sa paso. Ang galing ng Panginoon no? At ano pa sabi dito? Ngunit, may kalakip na pag-uusig. Totoo nga naman. Isipin niyo ang buhay ng pare. Ang daming intriga. Lalo na natin, mga kapatid natin, mga marites dyan, napakarami noon. Hindi lamang iisa. Pag ako halimbawa, kasama ko kuminsan ay mga babae. Sabi na, marami. Si Father ma-chicks. Isipin niyo, pag napagkasama yung lalaki, si Padre ay delikado. Parang kasama sa federasyon. Pag naman kasama ko yung mga manang, sabihin na marami, si Padre ay walang patawad. Ngayon naman. At kung minsan halimbawa, napakarami natin mga fundraising, may kabi-kabila ang mga sobre. At para sa pagpagawa ng simbahan, ang sabi ng mga tao, kinaman dito sa ating parokya, wala nang inatupag, kundi panghihingi ng kwarta. Yung ating yatang pare dyan ay mukha yatang kwarta. Tama ang sabi ng Panginoon ibibigay ang lahat, kaya lamang ay mayroong kalakip na pag-uusig. At sa inyo, kayo po mismo makapagpapatunay. Kung hindi pa mabibingit, hindi pa kayo malalagay sa bingit ng kamatayan, sigurado po ako hindi kayo magle-let go ng inyong kayamanan. Bakit? Sapagkat kayo halimbawa, kayo mamamatay na, namatay na, pupunta ka sa langit. Kung bitbit mo ang lahat ng iyong ari-arian, kay isa, napakagaan mo. Kung papunta ka sa langit, bitbit mo ang lahat ng kayamanan, hihilahin ka niyang pababa. Hindi ka makakarating sa langit. Sa dami ng iyong lupa, sa dami ng iyong kayamanan, sa dami ng iyong properties, hihilahin ka pababa ng lahat ng karuunan mo. Hindi ka makapagpo-focus doon sa buhay na walang hanggan na patunguhan mo. Kaya tama ang Panginoon i-let go mo lahat. Iwanan mo lahat. Bakit? Para makapag-focus ka sa buhay na walang hanggan. Kanina itong sermon ko din, kaninang Christmas,
Abay, pagkatapos ng first mass ay may lumapit sa akin at napakayaman. Eh, parang nakukonsensya raw sa mabuting balita. Eh sabi, eh Father, ano pong aking gagawin? Eh sabi ko, ano ba ang plano mo? Eh ang plano ko po ay makapagpundar para yung mga tao ay magkaroon ng hanap buhay. Hindi yan po susuluhin ko eh. Para din naman po ito sa iba. Sabi ko, magandang plano mo. Ikaw ay mayaman. Marami kang pera. Alam mo ba, hindi masama yan. Na sa dinami-dami ng tao dito, ikaw ang pinagkalooban yan. Bakit? Alam ng Diyos na kapag hinawakan mo ang kayamanan na yan, yung karukunan mong yan, ay kaya mong i-manage para maibahagi mo sa iba. Sapagkat kung ibinigay sa iba yan, makakinamkam na lamang at kinanya na. Hindi na maibabahagi sa iba. Hindi na makakarating. Hawakan mo kung ano ang meron kang kayamanan ngayon. Ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon yan para maibahagi mo sa iba. Yung plano mo na magkaroon ng maraming trabaho, makikinabang niyan ay hindi lamang ikaw, kundi maraming mayan. Kaya sa pamamagitan ng kung anong mayroon ka, na paglilingkuran mo ang iyong kapwa, na paglilingkuran mo ang Diyos. Kaya sa lahat po ng mayroon tayo ngayon, anuman ang ating karoonan, ipinagkaloob sa atin ng Panginoon yan, ibinigay sa iyo, hindi mo para suluhin, kundi para ibahagi mo yan sa iyong kapwa. Amen. Tutuwa ako din sa inyo yun, parang naimin kayo eh. Eh mamaya pagkatapos ng sermon ko eh, hindi ba ninyo alam na alay ito mamaya, alay? Pagkatapos ng sermon ko, mag-aalay kayo. Ang tanong, ready po ba kayong mag-let go? ng inyong yaman o konting yaman? No? Pero, lahat tayo ay pinagkalooban ng Panginoon. Ano man ang meron tayo ngayon, lagi nating iisipin, hindi yung sarili, kundi yung buhay na walang hanggan. Kapag ikaw ay nag-let go, alam mo, sa pamamagitan ng mabuting balita, na ibabalik lahat sa iyo ng Panginoon yan. Siksik, liglig at umaaw-baw pa. Ang gusto lang makita ng Panginoon, yung iyong kahandaan na makita na mayroong higit na mahalaga sa kung ano ang pinagpapahalagahan natin ngayon, sa kung saan nakatuon ang ating mata. At ano ang pinakamahalaga? Walang iba, kundi ang Diyos, ang buhay na walang hanggan. Amen.